Ipinanganak po ako ng Katoliko. Nung ako po ay nag-aaral, may mga naghiya sa akin sa Baptist Church. Yaya naman ako sa iglesia. Sumama rin ako. Lumaki ko, ibig sabihin, ang napansin ko sa sarili ko talaga noon, ay paladasal ako. Yun, tapos yung Biblia na binabasa, pagbasa, yun ang gusto kong magkaroon. Ibig sabihin, yung mga propeta na nababasa ko, lahat sila, nagpapatira pa. Yun ko yung ginawa ko. Nagagalit pala tao pag sinasabihan mo nun. Nasa gawa 16:6 na pinagbawalan ng Espiritu Santo na saysayin ang salita ng Panginoon sa Asia. Eh, nasa Asia tayo. Nakikita ko, Brad, na bata ka pa ay religious. Yun ang napansin ko sa sarili ko rin. Gusto ko itanong sa iyo, bro, yung isa sa pinakamahalagang tanong na paano mo natuklasan ang Islam? Ay ako, nagpupumilot na pumunta sa kung ano ang mga view. Same questions and same answer. Hindi ako satisfied. So, nung nagdasal ako ng gabi, kasi usually, yun ang ginagawa ko. Nagising yung kasamahan ko. Pagkagising yung kasamahan ko, sabi niya, pare, sabi niya, Muslim ka pala. Sabi niya, Muslim ka pala. Sabi niya, dapat doon ka sa kabilang building kasi puro Muslim doon. Ako Muslim. Hindi ako Muslim, sabi ko. Christian ako. Ba't kanya ka magdasal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, Brad, sa My Story Channel. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Inshallah, ang iyong kwento ng pagyakap sa Islam at iba pang mga mahalagang bagay sa buhay mo ay malaman ng ating mga taga-subaybay. Inshallah po. Masya Allah, tabarakallah. So, bago yun, Brad, ay magpakilala ka sa... Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa iyo, Jamil. At ganun din sa ating mga kapatid na nandiyan dyan, inshallah. Ako po pala si Mujahid Fernandez po ang aking pangalan sa ngayon, pero dati po ang pangalan ko ay Zaldi Fernandez po, nung ako po ay hindi pa Muslim. Ako po ay ipinanganak sa Manila at ang aking tatay po ay namatay na nung ako ay maliit pa. So nakasama ko na lang yung nanay ko. Alhamdulillah, si Amira, ang pangalan niya ngayon, si Leonila Nabong. Tapos po ang lolo ko na yung parang tumayo din na, yung tatay ng nanay ko ang tumayo na tatay sa akin dahil siya rin na nag-alaga sa akin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, doon ako nakapag-aral ako sa Baguio kasi ang tatay ko nang palipat-lipat eh. Kung saan siya ma-assign, doon din ako pupunta. Ganyan na naging istorya ko. Kaya palipat-lipat ako ng eskwelahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yung bang father mo ay lahing Igorot? Taga-North po ang tatay ko. Taga-North po. May lahi po silang gano'n. Okay. Yung nanay ko naman ay taga rito talaga sa... Ano ang pananampalataya mo bago ka yumakap sa Islam? Alhamdulillah. Nagsimula po ako nung maliit pa ako, during my elementary days. Ipinanganak po ako ng Katoliko. Kasi ang mga magulang ko naman ay mga Katoliko. Pero nung ako po ay nag-aaral, may mga naghiya sa akin sa Baptist Church nung nasa Baguio ako. So, sumasama ako sa kanila regularly, every Sunday. Ayan, sama-sama lang ako, pero minsan, naulinigan ko yung mga sinasabi nila. Basta ang alam ko lang gawin nung magdasal. Tapos may naging kaklase din ako na si Joel Aspurias. Niyaya naman ako sa iglesia. Sumama rin ako. At doon sa pagsama, doon ko nga nakita yung nakahiwalay yung babae sa lalaki. Tapos nung binigyan niya, inabutan niya ako ng pera noon, sabi niya, ibigay ko raw. Kasi wala naman akong pera noon eh. Naglalakad nga lang ako pa uwi eh, papasok. Tapos hanggang sa lumaki ko, ibig sabihin, ang napansin ko sa sarili ko talaga noon, ay paladasal ako. Yun na lang ang naano ko sa sarili ko na lagi akong bago ako matulog, nagdadasal ako. Kasi nakikita ko yung mga lolo ko, yung mga ano ko, nagdadasal sila lagi. So naano ko na, ano ba yung ginagawa na? So yun din ang ginagawa ko. Nagdadasal din ako. Pero yung pagdarasal ko is dasal bata. Hanggang sa dumating na nagkaroon ako ng kaisipan, bilang Katoliko na rin, dahil madalas ako doon eh. So, gagawin ko paglabas sa school, o kaya bago ako pumasok sa school, kasi daanan namin simbahan, pupunta ako doon, dadaan ako. Tapos papasok, babalik. So, every Sunday, attend din ako.
And ang natatanda ko nung isang beses na umattend ako, syempre nakalakihan natin, may panyo tayo, nakapila tayo yung humahalik dun sa, kasi may Nazareno sa amin, malaki. So, humahalik kami, tapos punas. Pag-angat ko nung robe niya na kulay pula, yung, nakita ko medyo yung paa niya, kupas na. Tapos wala na yung kuko, wala na yung So, sabi ko sa sarili ko, kupas na. Hindi ko na pinansin. Then the following Sunday, pagpunta ko ulit, nung ginawa ko ulit, nakita ko, bago na. Kasi nakaganon niya, malaki na. Sabi ko, bago na. So, yung ginawa ko, inangat ko, nakita ko may hugpungan pala siya dito, banda sa hita. So, ang nasabi ko lang sa sarili ko noon, na bakit nila ito pinalitan? Wherein, matagal na yun kumbaga, antique na yun Kasi bago na yung kuko, kitang-kita na, dati hindi. Pero nung gabi na yun, nag-isip ako, Diyos ba yun? Yung ba ang konsepto ng Diyos? Parang nasira yung ko dun Doon nasira yung paniniwala ko na, kung talagang Diyos yun, bakit ganun? So, ang ginawa ko, nung dumaan uli ako doon, lumingon ako. Sabi ko, ito na yung huling lingon ko sa'yo. Hindi na ako babalik. Kasi naniniwala ako may Diyos, pero hindi siya ganun siguro. Tapos yung Biblia na binabasa, pagbasa, yun yung gusto ko, ano kaya binabasa nito? Ay, kung ano kaya binabasa nito? Yun ang gusto kong magkaroon. Naalala ko yung kaklase ko na lagi ako niyaya. Sama ka naman sa amin. Invite kita sa church namin. Sabi ko, saan kaya nakatira yun? Pinagtanong ko siya. Nung makita niya ako, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, classmate, buti dinalaw mo ko. Sabi ko, gusto ko sana makinig O sige, sabi niya, welcome. Tuwan-tuwa, pinakilala pa ako, etc. So sabi ko, ano ba ang Diyos sa inyo? Ang Diyos ay espiritu. Wala siyang wala siyang So parang pumasok yung nag-fit yung sa nararamdaman ko. Kaya sumama ako sa kanila. Sige. So, uma-attend ako, ganyan. Nakikinig ako lagi ng nila, ng sinasabi, etc. Kung ano man yung sinasabi na Hanggang sabi niya, gusto mong magbasa nito? Ano ba yan? Yun nga, kita ko Biblia. Uy, sabi ko, ito yata ito ba yung binabasa harap? Sabi niya, yun. So, binabasa ko siya lagi. Dinadala ko siya sa school. Binabasa ko siya, nagre-research ako. High school ka noon? High school na ako. Yan brother, sa Baguio? Nasa Baguio. Hindi, nung nasa Maynila pa rin ako. Baguio, tas napunta rin ako ng Maynila. Yun, doon ako nagkaroon ng idea tungkol sa kasulatan at salita ng Diyos, sabi nga nila. Dahil yun ang tinasabi na ito yung salita ng Panginoon. So, nung nangyari naman sa akin doon, nung pinag-aaral nila ako, so marami ako nakita, marami ako tinatanong. Nasabi ko, kasi napansin ko lang naman kasi nung nandoon ako dati sa ministry namin ay, paano ba magdasal? Kasi yun ang inaabangan ko sa kanila na ituro nila sa akin. Oo, tinaabangan ko, ituro nila sa akin paano magdasal. Kasi para sa akin, yung pag-iyak, hindi ito pagdasal. Manood lang ako ng, sabihin nating drama, may iyak ka na. Manood ka ng comedy, matatawa ka na. Ang inaano ko, yung paano magdasal. So napansin ko na kapag umiiyak, may mga tao palang gustong iyakin. Karamihan ng matin, pag iiyak ka na, alam nila kung sinong tatayo Ang mga matatanda na dyan. Iyak na iyak kasi. Pero pag tawanan, mga kabataan yan. Tapos may musical instrument. Minsan hindi ka na makapag-focus dahil nga mas malakas pa yung musical instrument kaysa doon sa nagsasalita. So naguguluhan yung utak ko. Ginawa ko, binasa ko na lang. Nung mabasa ko, na yung mga propeta, maging si Jesus, nagpunta sa hardin, nagpatira pa. Si Moses, nagpunta sa Bananadako, nagpatira pa. Alisin daw ang panyapak, nasa Bananadako, inutusan magpatira pa. Si Solomon, So, ibig sabihin, yung mga propeta na nababasa ko, lahat sila, nagpapatira pa. Yun din ang ginawa ko. Kasi yun na nabasa ko Sabi ko, baka hindi sila sabay-sabay Nasa isip ko, hindi sila sabay-sabay, pero isang pamaran, ito yung sinasabi ng pagdarasal. So, ginagawa ko. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung paano. Siyempre, isang patira pa ka lang, mananalangin ka, ganyan. Tapos, may mga nabasa pa ako na patungkol dun kasi sa ministry kasi may mga bumibisita diyan So merong isang hindi Pilipino. May tinanong ako sa kanya at medyo siguro nagalit siya kasi hindi maganda yung tingin niya sa akin. Yung tinanong ko, sabi ko sa kanya na ang Espiritu Santo ba ay makatotohanan? Sabi niya, oo.
At kasi yung mga kasama ko, pag hinawakan niya sa ulo, Natutumba. tumutumba. Eh nung ako na, naku, sabi ko, patay na to, ako na. Hindi ako tumumba. Tinatagan ko yung sarili ko. Alam mo, sabi niya sa akin, hindi ko raw isinuko yung sarili ko sa Espiritu Santo. Kaya doon ko siya tinanong. After nun, tinanong ko siya. Ang sabi ko sa kanya, si Pablo ba ay kinasihan ng Espiritu? Sabi niya, oo. Sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, siya ay hindi dito sa foreigner siya. At sa itsura niya, tingin ko, kung di siya Amerikano, basta Europe or ano. Kasi nung pinakita ko sa kanya isang kasulatan, doon siya nakita ko na nag-iba yung mukha niya. Kaya mula noon, hindi ko na pinansin yung kasulatan kasi nagagalit pala tao pag sinasabihan mo noon. Yung nasa gawa, 16:6 na pinagbawalan ng Espiritu Santo na saysayin ang salita ng Panginoon sa Asia. Eh, nasa Asia tayo eh. So mula nung na-experience ko sa kanya, kinalimutan ko yun. Bakit? Kasi sabi ko magagalit pala yung tao pag sinabi ko to. Pero nakasulat yan. Pwede po nilang i-check. Bawal sa Asia ang salita ng Panginoon. Anong part ng Bible yun, Brad? Mga gawa, Acts 16, chapter 16, verse 6. Ayan. Nagbasa rin ako ng Biblia pero hindi ko na... Kasi nung na-experience ko sa kanya na nakita ko na nagalit siya, Mm. medyo kinalimutan ko. So, nakikita ko, Brad, na bata ka pa ay religious. Yun ang napansin ko sa sarili ko rin. Ganong religious na elementary. Although may yung isang na-interview ko, yung si Brother Mustafa, bata pa rin pala siya ay religious. So, siyempre lahat tayo lumaki. Ang nakikita natin sa kabataan, nahira relihiyoso eh. Oo. Okay. And tila pag nagbasa ka ng Biblia ay kumbaga ini-scrutinize. Nag-aaral. Tinatanong ko talaga yung sila. mga tanong mo na yun parang hindi madaling sa mga iba kasi basa lang. May Kaya mga nung pagpapatira pa, bagamat nung hindi ako Muslim, nabasa ko rin yun, yung pagpapatira pa. Na kung mag-iisip ka nga, bakit wala namang gumagawa nga nung pagpapatira pa. Okay. Then, At Dati Jamil, dadagdag ko rin. Doon ko na-distinguish yung tinatawag natin sa Arabic na dua at sala. Hindi pa pala nagdadasal yung mga hindi Muslim. Nananalangin lang sila. Totoo yun. Hindi sila, kasi kung ang pagdarasal, kinakailangan pala, gagayahin mo yung mga propeta. Pero yung manalangin ka, kahit saan mo, pwede mo gawin. So yun yung ginagawa nila, hindi kasi nakapagdasal. So sa atin, meron tayo talagang prayer at merong supplication o o dua. Totoo yun. Sa ibang religion, wala sila nung doon ko na-distinguish yun. Kanila mga supplication, mga kahilingan, mga panalangin. Panalangin. Yung kasi panalangin, kahit anong, iba-iba yung panalangin eh. Ibang panalangin mo, ibang panalangin. Yun ang ginagawa ng mga religion. Maliban na siguro doon sa Roman Catholic, meron silang ama namin para sabay-sabay. Baka, kaya lang, nakatayo lang yun. Hindi kagaya ng mga talagang ginawa ng mga propeta siguro. Papatira pa talaga. Alhamdulillah. Okay. Ngayon, gusto ko itanong sa iyo, bro, yung isa sa pinakamahalagang tanong na papaano mo natuklasan ang Islam? Masya Allah, tabarakallah. Siguro, sasabihin ko unang-una, siguro, gaya na sinabi ko kanina, siguro pinili rin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa akin. Kasi bakit? Siguro nakita ng Allah na sincere talaga ako. Talagang ng panahon ko, ano ko sa sarili ko. Maraming namatay sa kamag-anak ko. Nakikita ko sila na nakalagay sa isang box, tapos ililibis. Sabi ko, pagkatapos nito, ano na? Yan ang tanong ko eh, pagkatapos nito, ano na? So actually, yun ang gusto kong hanapin na kasagutan. Na kapag namatay ang tao, ano ang mangyayari sa kanya? Kasi bakit yung nanay ko kasi tinitignan ko, yung kapatid ko, mahal ko, tinitignan ko sila lahat. Pag namatay sila, anong gagawin ko? At paano ko sila yayakapin? Paano ko sasabihin na mahal ko sila? At yun yung gusto kong hanapin. Kaya ako nagpupumilit na pumunta sa kung ano-ano mga reliyon. Same questions and same answer. Hindi ako satisfied.
So, during my time, nung nasabi ko nga na nasa ministry ako, lagi ko nabubuksan yung nasa John 8:36 yata yun, or 38, na sinabi, seek first the kingdom, seek ye first the kingdom of God, and all shall be added unto you. So, kada bubuksan ko yun, kasi yun ang buhay ng isang mananampalataya nun, kung anong mensahe ng Diyos para sa kanya, parang ganun eh. Sa leksikin. Oo, so kada bubukas ako, madalas, yun ang yun. At isang beses, nananangin ako. Sabi ko, Panginoon, wala pa ba ako? Kung wala pa ako, kung ano yung kagustuhan nyo, yung siyang masunod hindi sa akin. Eto na. Yung tiyuhin ko tumawag sa akin. Sabi sa akin, samahan ko raw yung tiyuhin ko, mag-a-apply din. Pizza Hut sa Jeddah, kasi nasa Jeddah sila eh. Samahan ko raw. Dito na, sinamahan ko na. Ngayon, nakatayo yung parang sa agency. Nakatayo. Tinawag ako, Kuya, halika. Bakit po? Sabi niya, aplikante ka ba? Hindi ko kako. Sinamahan ko lang yung bakit hindi pa subukan? Nandiyan naman yung ano, sabi niya. Paano ba yan? So, sumunod sabi, pinapilap ako. Sabi niya, antay mo, tatawagin kita. Di tinawag nga ako. In-interview ako, ganyan-ganyan. Tinitignan ko yung listahan. Meron sa kanan, meron sa kaliwa. So, tinitignan ko. Kasi kung mahabang in-interview, dito kami. Pagkatapos, nalagay niya sa kanan. Pagkatapos, nalagay sa kaliwa. So, ako, tinignan ko yung sarili ko. Pagkatapos niya, nilagay niya ako sa kanan. Sabi ko, ano kaya yun? Nung hapon na, sabi sa akin, sabi nung ano, yung mga tatawagin ko, ha, wag muna kayong umuwi. Di tinawag. Kasama ako sa tinawag. Yung ko, hindi. Yung sinamahan ko, hindi. Hindi sa'yo, nung tinatanong na ako, aalis ka ba talaga? Oo, sabi ko. Nako, sabi niya, may passport ka na ba? Wala pa ho eh. Ay, kumuha kang passport, wala akong pera. Alam niya naman. Siguro, sabi niya, nakikita niya na, gusto mong umalis. Sabi ko, kung talagang ano. So, sa madalit sabi, tinulungan niya ako. Pati meron din yung tiyuhin ko rin na, tinulungan niya rin ako na ako yung makaalis. Tinuruan ako kung anong gagawin, etc. Wala pa isang buwan, nakaalis ako. Bilis. Sa bilis nga, mashallah. Pagdating ko doon, ito na. Pagpunta namin sa Villa, kasi pagdating ko sa Saudi, ang init pala rito, parang gusto ko bumalik. Pero sige, kako, andyan na. Meron naka-banner eh. Pagpunta namin sa Villa, siguro 4 yata kami, 5. So, nung nagdasal ako ng gabi, kasi usually, nang ginagawa ko, nagising yung kasamahan ko. Pagkagising yung kasamahan ko, sabi niya, pare, sabi niya, Muslim ka pala. Dapat doon ka sa kabilang building. Hindi ko siya pinansin dahil nagdadasal pa ako eh. Nung pagkatapos, tinanong ko siya. Sabi ko, ano sinabi mo sa akin ka na? Sabi niya, Muslim ka pala. Sabi niya, dapat doon ka sa kabilang building kasi puro Muslim doon. Ako Muslim. Hindi ako Muslim. Sabi ko, Christian ako. Ba't ganyan ka magdasal? Ko, bakit? Sabi niya, para ka Muslim. Ko, bakit? Ganyan sila magdasal. Nagkaroon ako ng idea. Talaga? So, ang ginawa ko noon, pagdating namin doon sa work area, kasi pag nasa Saudi ka, pag sala, pag tinanong mo yung hindi Muslim, ano masasagot nila? Di ba? Alam naman natin. Magtutuwad-tuwad lang yung mga yan. Yun, bro, ay first night mo. Oo. So, wala ka pang idea sa ginagawa ng mga Muslim? Wala. Kasi hindi pa kami pwedeng lumabas na. Sabi, okay, lalabas, wala kay kama. Hindi ka kami lumalabas. So, nakita sa'yo, nagpapatira pa. Nagpapatira pa. Kasi yun nga yung nabasa mo sa Biblia dati. At nasa Pilipinas pa ako, ginagawa ko na yan. Okay. Kaya nung makarating ako doon, ginawa ko rin. Kaya lang, hindi siguro naintindihan ng kakwarto ko. Akala niya Muslim ako. Doon ko na-brandedan ako ng ganun. Actually, Muslim na alam ko, yung M-O M-O-S-L-E-M, Muslim. Yan na nababasa ko usually sa diary. Di ba? Nalaman ko lang naman na MU yan, yung kay Fernando Po Jr., Muslim 357. So, nagkaroon ako ng gusto ko makita. Kasi yung shop namin, yung Pizza Hut, katabi lang na may masjid. So, ginawa ko. Sabi sa akin mga kasama, huwag ka lumapit dyan kasi huliin ka ng pulis. Ako naman, siyempre, hindi ako lalapit dahil huliin daw ako ng pulis eh. May wangwang nga doon. Yung pala, nagdadasal din pala yun. Malay ko naman nagdadasal yun. Pero dahil gusto ko talagang makita. Kunyari, dala akong tubig. Dumaan lang ako. Pero yung daan ko, wala nagbubukas pa eh. Kaya siguro, 300 ako bago. Yung may nagtulak eh, kasi malalaki yung pintuan sa masjid doon eh. Sinilip ko, nung nakita ko nga, nagpapatira pa nga yung nagsusujud. So sabi ko, meron palang ganun. So nagkaroon ako ng paano kaya, bakit kaya sila nagaganon? So may nakausap ako isang Chad, Afrikano, taga Chad, si Ali. Namatay na nga siya, inshallah, biyayan siya. Kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala.
tinanong ko siya, sabi niya, gano'n magdasal ang mga propeta. Mm. So na, ano ko na, tama yung ginagawa ko. Meron naman akong na-experience, yung kasamahan ko na si Abdul Jabbar, isa siyang Bangladeshi. Nung nasa Pizza Hut kasi kami yung gumagawa nando. So sa atin, alam naman natin na kapag pagod ka, huwag ka magbabasa kasi makakasama sa'yo or mapapasma ka. So nung nagadan na, iniwan niya kami, tapos naghugas siya. Nagudo siya. Revolution. At sinabi ko sa kanya, my friend, sabi ko, huwag mong gawin niya kasi makakasama sa'yo. So tinignan niya ako. At nakita ko sa mata niya na hindi niya ako papakinggan. Kaya pinabayaan ko siya umalis at nang bumalik siya, saka ko siya kinausap. Sabi ko, my friend, ano yung ginawa mo kanina? Sabi niya, we Muslim, before we pray, we make wudu. Sabi ko, what's wudu? Holy ablution. Nung masabi niya, naalala ko yung nabasa ko sa mga gawa 21-23 na si Pablo, bago siya nagsagawa ng pagdarasal, ay nagsagawa siya ng banal na paghuhugas ang ayon sa matatandang kautusan. So, ibig mas matanda pa sa kanya yung kautusan na yun. Nagkaroon ako ng ano na, bakit yung mga nakasulat, itong mga taong itong gumagawa. Doon ako nagkaroon ng idea. Pero sabi nga natin, hindi ko kayang tanggapin. Siyempre, hindi naman ako lumaki sa ganung Lumaki ako as a Christian, yung mga pamilya ko, mga Kristiyano lahat. Yun ang aking Kaya, hindi ko siya matanggap. Although, nakikita ko na pumapasok siya doon sa mga tulad ng pagpapasting. Pag Ramadan noon, nagpapahanda kami dahil may mga darating na nagpa-fasting. Hindi pa naman ako Muslim noon. Tapos yung mga kasamahan ko na yung taga-Chad nga, sila Ali, sila yung nagtuturo sa akin. Hanggang sa inimbitahan nila ako sa Islamic Center, si Abdul Shahid, isang Bangladesh na naman. Siguro yun ang pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa akin. Inimbitahan niya ako. Sabi niya sa akin, kasi sila yung kashira kasi ako noong time na yun eh. Way back 1995, napasok ako sa Jamjum. So siya yung gumagawa nung pag may sira yung namin yung cash machine. So kausap ko siya lagi, nakakausap. Hindi nakikinig naman ako. Hanggang sa nag-iwan siya ng isang pulyeto, babasahin. Hindi ko naman binabasa. Pero minsan, wala akong ginagawa. Tinignan ko lang naman. Pag ganun ko sa likod, nakalagay doon, we are inviting you to the true religion of God. Hindi ko siya talaga binasa. Bakit? So ako, anong tawag doon sa pananampalataya ko? Hindi totoo. Yun ang aking Yun ang... Pero hindi ko siya binabasa. Pakiramdam mo sarili. Pero sa beses, wala naman kumukuha. Hindi ako, binasa ko lang. As in, parang browsing lang, binabasa ko lang. Pangalan ng Panginoon, ganyan. Okay. So, isang beses, sinabihan ako ni Shahid na, gusto mag-Muslim? Nakita niya sa mukha ko, ayoko. Pero kasi parang tropa kami eh. Sabi niya, gusto mag-aral sa Islam. Sabi ko, sige. Yun, dinala niya ako sa Islamic Center. Friday yun eh. Sabi ko, pag hindi pa siya bumalik ng gantong oras, alis na ako kasi may lakad ako. So, dumating siya bago yun. Siguro minute ago lang. Bago alauna. So, dinaman niya ako sa Islamic Center. So, pagdating namin doon, yun, may kumausap naman sa akin, pero hindi pa siya ganun Hindi convincing. Oo, way back, July yun, 1996. July, 1996. Dinala niya ako sa Islamic Center. So, kasi kukuha siya ng sahod niya eh. Okay lang sa akin, nakikinig lang ako. Pero, sabi niya, balik ka na lang dito. Sabi niya, sige, babalik ako. So, ginagawa ko noon, every Friday, dumadaan talaga ako doon. Ang inabutan ko doon, sila Muhammad Quezon, si Hassan Juralbar. Yun ang mga inabutan ko sa center.